content creator OFW sa bansang Bahrain. So guys, ito na naman tayo. It's another day and it's another vlog na naman. Araw-araw na natin gagawin to. Kasi nga para masanay tayo na nagbablog guys. Nagpa-practice din yung mga words. Kahit nga minsan mukha na akong tanga sa pagsasalita. Minsan wala na doon, wala na dito. Kung ano-ano, same word lang yung lalabas. Para at least napapractice natin kung ano yung mga pwedeng gawin sa everyday vlog guys, diba? So ngayon guys, pag-usapan natin yung experience ko about sa mga sharing accommodation dito sa abroad, no? Kasi nga guys, pag mag-abroad ka, literally real talk, ang ibibigay sa yung accommodation is hindi ka single accommodation, hindi ka single room, meron kang ka-sharing. Ang pinaka worst pa doon is yung may ibang lahi kang ka-sharing. So ano-ano nga ba yung mga pagdadaanan mo doon, ano-ano nga ba yung mga problema na kakaharapin mo pag may mga ganong kang ka-sharing na ka-roommate. Tara, pag-usapan natin yan para malaman mo kung ano man yan guys, no? Yung cleanliness and chores guys, kasi nga guys, may mga ano yan territorial about sa mga cleanliness. May mga cleanliness na sobrang linis, may mga cleanliness naman na sobrang okay lang, nasa medium stage lang siya, at meron din talagang dugyot guys, di ba? So from there nagkakaroon kayo ng mga misunderstanding, kasi nga especially kung territorial ka sa kalinisan at yung place mo nadudumihan. So ang nangyayari nag-aaway kayo or nag-ano sa mga chores na yan, kasi nga may mga ibang tao na hindi marunong maglinis, tamad maglinis, tamad maghugas ng ganito, tamad ng ano. So kung ikaw may ka-sharing na ganun, kausapin mo, no? Yun lang naman yung sagot doon, kausapin mo or ikaw na yung magpasensya. Kasi nga maging handa ka sa ganun, kasi yun isa sa magiging problema mo while nakatira ka sa company accommodation o sa pagsalta mo, makikita mong ganun kaagad yung bubungaran mo. Kaya mag-ano ka lang, magpasensya ka. Alam ko na hindi yung maganda yung ganun, kaso wala tayong magagawa, ganun sila, di ba? At nasa isang accommodation for 2 years, you have no choice kundi titira ka sa ganung sistema ng kakwarto mo guys, no? Extra flatmate o extra room sharing na problema. Kasi guys, sa kumpanya, may mga kumpanyang nagtitipid, may mga kumpanyang hindi nila alam na sobra-sobra na pala yung tao. Dito guys, ang experience ko nung first time kong pumunta dito sa Bahrain, ilan ba kami nun? 2, 4, 6, 8 kami nun guys. Double deck pa yun, sa isang kwarto 8 kami, tapos wala naman dun yung banyo sa loob ng kwarto. Yung banyo namin pinagpapaliguan is parang cubicle, alam mo yung parang sa kulungan, tapos may shower, tapos di hawi ng hindi naman ako maarte guys, pero yun yung magiging magiging expectation nyo. May mga sobra kayong flatmate, wag ka mag-expect na 2 lang kayo, 3 lang kayo. Talaga yan kung minsan overloaded, kasi nga yung kumpanya number 1 nagtitipid, dyan sila nakakatipid sa accommodation. So ang gagawin lang nila, isisiksikan nila sa isang kwarto na sobra-sobra na sa tao, na hindi na kaya mag-accommodate at hindi na kayang occupy ng tao sa accommodation. Yun yung isa sa mga problemang kakaharapin mo pag dumating ka sa abroad. Sobra-sobra sa tao ang kwarto. Yung mga party tsaka ingay na unwanted mo sa kwarto, may mga ganun kang magiging kakaharaping problema rin. Especially sa Pilipino naman, may mga inuman talaga yan. Admitted tayo dyan. Nasa culture natin yung mag-iinom tayo, especially pag OFW ka, kasi yun yung makaka-less ng miss mo sa Pinas, yun yung makakagaan ng stress mo sa trabaho. Kaya may mga umiinom na grupo-grupo pa sa loob ng kwarto. And then yung mga unwanted noises or kung ano man yung especially pag may tumatawag, tas yung alam mo hindi pa gumagamit ng headset. So yun, i-expect mo na may mga ganun kang makakaharap na problema while nasa company accommodation ka na hindi mo makokontrol. Kasi nga especially pag may iba't ibang lahi yan, hindi ka naman nila maintindihan, hindi mo rin sila maintindihan, di ba? So yun yung mga kakaharapin at kailangan mong intindihin for the whole na nakakontrata ka sa kumpanya. Yun yung isa sa mga mahirap harapin at pinoproblema ng
tirahan natin or naka-company accommodation. Kaya ang kailangan lang doon, masanay ka at huwag kang magreklamo, kasi nga yun yung magiging ano na natin magiging way ng pamumuhay while nasa company accommodation tayo. Kasi may two types ng tao, no, especially sa sleeping yung sleeping disorder natin is meron tayong early bird tsaka meron tayong night owl na tao, no. So ganun guys, kung minsan kung kung different schedule, kung minsan may nangyayari na especially pag double deck, kung ikaw pang umaga ka, yung nasa baba is panggabi, madaling araw uuwi, pag uuwi siya ay naiistorbo ka, especially pag yung sa ingay sa baba, kaluskos, yun yung mga dapat na expect nakakaharapin mo. Hindi ka makakatulog ng maayos dyan for sure, especially kung may mga ganun kang sleeping disorder na konting ingay lang magigising ka, konting salita lang o konting kaluskos lang, konting lagabok lang magigising ka na. Problema yun sa'yo. Kaya yun yung dapat i-expect mo, nakakaharapin mo while nasa company accommodation, sleeping disorder mo. Sunod ko guys, no, yung mga tinatawag na what's yours is mine. Kumbaga kung ano yung nasa iyo, napupunta sa akin. May mga ganyang problema sa accommodation, lagi-lagi yan. Kunwari bibili ka ng isang plastic na hotdog or 6 na piraso ng itlog, nawawala yun guys, kasi nga minsan nagkakamali sila ng luto, nakakalimutan nilang hindi pala sa kanila, nagiging namimiss count nila na ubos na pala yun sa kanila at akala nila kanila yun yung nangyayari doon, especially may nawawala kang medyas, may nawawala kang damit, sando or kung ano man yan. Yun yung isa sa mga poproblemahin mo pag nasa accommodation ka, kasi nga iilan kayo, especially mga gutom-gutom na yan, nakakalimutan na nila, wala na pala akong ganito, hindi pala sa akin yun. Yun yung isa sa mga bagay na ayaw nilang aminin na nakuha nila o niluluto nila. Kaya mag-expect kang mawawalan at mawawalan ka ng every single product na meron ka sa fridge or sa kwarto mo. Pinakaayaw ko guys, no, yung personal hygiene, especially kasi yan nangyayari pag may mga ibang lahi kang kasama sa sa kwarto. Yun yung mararanasan mong problema pag tumira ka sa company accommodation, kasi nga naman yan ang inaano ng kumpanya, wala silang pakialam kung minsan na may ibang lahi pala tayo na nakakasama sa kwarto. So ang nangyayari guys, yung culture nila, hindi ko alam, correct me if I'm wrong, pero alam ko yung culture nila, papasok sila, gigising sila umaga, hindi sila maliligo sila pagbalik nila, yung pagkatapos nilang trabaho, doon yan sila maliligo. Alam nyo naman siguro kung anong lahi yan, ayoko na magsalita at baka may hatred na mangyari sa vlog ko, no? Pero yun yung reality dun guys, real talk yan, hindi sila kinaliligo kahit pagsabihan mo pa, kasi nga yun yung culture nila yun yung belief nila na paggising nila hindi sila maliligo,
magsusuklay lang, kung babae yan or kung lalaki magsusuklay man yan, magmumuta lang, ewan ko kung nagmumubog na do toothbrush, kakain, tapos papasok na. Yun yung napagdaanan kong mga bagay na hindi mo expect na mapagdadaanan mo. Personal hygiene. Ito yung pinaka last ko guys, yung may problema ka talaga sa flatmate mo. Yun yung tawag kasi ditong word guys, no? Flatmate. Pag naghahanap ka ng bahay or nag-ano ka ng tinatanong nila kung saan yung bahay mo dito. Ang word na bahay is flat. So kung may mga ka-room sharing ka, ang pinaka last na problema ang kakaharapin mo is yung out of place ka talaga sa kanila. Yung hindi ka talaga nag-get along sa way of living nila, especially kung sa mga ibang lahi guys, kasi may iba talaga silang may ibang pamamalakad, may ibang paniniwala, kaya may nalaman akong guys, kwento ito real na kwento rin naman, about sa iglesia ni, ayoko magsabi INC, sabihin natin INC, tsaka may isang may mga santo-santo. So syempre ang INC yata is parang may mga disbelieve sila about sa mga santo-santo na yan. So yun yung nag-aaway sila, no? So isa rin yun sa mga point na ayaw niya ng may santo doon sa kwarto niya, ganun. So ever hindi sila naniniwala sa ganun. So from there nag-aaway din. So yun yung mga bagay na dapat i-expect mo pag titira ka sa company accommodation, especially pag OFW ka. Kailangan talaga mag-company accommodation for the first few months kung kasi nga doon ka makakatipid at unang salta mo sa isang lugar, wala kang alam kung saan ka titira, kung saan ka kaya ang pinaka-solution doon, kung doon sa pinakahuli na OP ka sa kanila, lumabas ka na accommodation. Pero isipin mo na magkakaroon ka ng extra budget or extra na gastos pag lalabas ka na accommodation, kasi especially dito guys, yung kuryente mahal na rin, yung renta mahal na rin. So yun yung kailangan mo i-expect at paghandaan kung hindi mo gusto mapagdaanan yung mga way na yon. Pero for sure sa mga first timer OFW mo, pagdadaanan nila yan kasi nga wala ka pang budget wala ka pang pang alam sa lugar na yon. So yun yung kailangan mo paghandaan at malaman, kaya sinishare ko sa inyo. So hanggang dito na lang po. Saludo ako sa lahat ng OFW nakikipagsapalaran sa buong mundo, lalo na po sa mga frontliners natin dyan na tumutulong gamutin ang COVID patients natin. Maraming salamat po sa inyo. Ewan ko lang kung totoo, kung legit po ba yung balita, ang Pfizer may gamot na. Hopefully totoo po yan. Hanggang sa muli, John XP, masalam, bye bye.